Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Bumulusok po pabagsak ang rating ni Pangulong Bongbong Marcos base po sa pinakahuling survey na ginawa ng Pulse Asia, kahit anong mga survey company po. Bumabagsak na po talaga yung ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama na yung kay Chis Escudero tsaka yung kay Martin Romualdez. Ngayon, itong survey na to kasi mas reliable to kumpara sa National Election Survey. Kasi bakit natin nasabi yun? Sa National Election Survey kasi, napakakonti lang ng respondent at yun na yung magre-represent sa kabuuan ng boto ng buong Pilipinas, which is napakahirap intindihin kasi nga kukonti yung respondent tapos yun yung magiging basihan. Unlike kasi dito sa survey ng trust rating, kahit isang area lang yung puntahan mo, which is pwede ng pagbasihan dahil kumpiyansa o yung trust rating ng politiko yung pinag-uusapan, hindi naman kailangan ng buong nasyonal yung kunin mong respondent. Kaya napaka-importante nitong trust rating survey na to para malaman natin kung ano yung pulso talaga ng taong bayan, kung nagugustuhan pa ba yung gawa o yung ginagalaw ng gobyerno natin ito. So ito, panoorin po natin itong balitan to. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka puwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time pa-like na rin ng video, wala naman pong bayad diyan kaya pindot na. So ito, panoorin po natin 'tong balitang 'to. Sa iba pang balita, bumulusok sa 17% ang trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling Pulse Asia survey. Sa pananaw po ng isang political analyst, malaki ang naging epekto kay PBBM ng ginawa pong pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte na sinundan pa ng investigasyon ng Senado kung saan nabunyag ang mga ginawang umano'y paglabag sa mga karapatan ng dating Pangulo. Karagdagang detalye sa report ni Mean Corvera. Siguro po yung baka may mga hindi pa po siya nagagawa po na mga projects na nung mga nakaraang zona niya, mga nabanggit niya, mga hindi pa po siguro na tapos or na uumpisahan. Dito si Ate medyo nagpe-play safe nung sagot niya, eh. Ate, unang-una wala pong major infrastructure project po ang presidente natin. Ang pinaka-major project, program, hindi mo siguro project pero program, yung Maharlika Investment Fund na talagang tinrabaho nila na minadali. So, ano na bang balita ngayon sa Maharlika Investment Fund? Wala. Hindi nga natin alam kung kumikita na yun. Nasaan na yung pondong inilagay doon sa Maharlika Investment Fund na yun? Ang balita pa nga natin, sumasahod daw yung pinaka-chairman ng Maharlika Investment Fund na yan, ng milyon kada buwan ang pinakasahod niya. So ano yung sinasabi, siguro medyo doubt lang si ate dito na iniisip niya siguro na merong major infrastructure project ang presidente dahil yun yung naging campaign period, campaign promise niya, di ba? Yung ay pagpapatuloy niya yung mga nasimulan ni Pangulong Duterte. Pero ang nangyari, lahat kinalimutan, tinanggalan ng budget. Ultimo nga yung railroad project doon sa Mindanao, tinanggalan ng budget. Hindi na yun natuloy. Ngayon, yung yung subway natin, medyo nanganganib na ma-extend yung pagtatapos nito dahil nga ang balita rin natin, tinanggalan na rin ng budget at inilipat yun sa mga ayuda. So yung ayuda, yun na po yung pinaka proyekto ng gobyerno natin. Kumbaga, gawing pulubi yung mga Pilipino, umasa sa limos ng mga politiko natin na hindi naman nila pera. So walang major infrastructure project at walang matatapos na proyekto ang administrasyong Bongbong Marcos dahil wala naman silang proyekto. Sana may magkaroon tayo ng seguridad sa pagkain kasi siyempre para sa atin din naman lahat yan. Sana sa susunod na magkaroon tayo ng ganong Sana yun din ang masikir ni BBM sa atin. Yan ang Yung food security naman, ginagawa naman niya ng paraan ni Bongbong Marcos sa pamamagitan ng pag-i-import. Hindi na importante kung magtatanim yung mga magsasaka natin, yung mga farmers natin.
yung mga mangingisda natin. Hindi na importante yan. Hindi naman nila kailangan magtrabaho kasi bibigyan na lang yan ng ayuda. Ngayon, ang gagawin na lang ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, i-import na lang natin lahat ng mga pangangailangan ng Pilipino, ng Pilipinas, para hindi na mahirapan. Bigyan na lang ng ayuda yung mga Pilipino para hang sa ganun, maging maalwas yung buhay natin. Especially yung mga kababayan natin mga less fortunate. Ngayon, di ba sabi nga sa survey na ginawa dati nila, hindi naman survey, sinasabi ng NEDA, kapag ang Pilipino kumakain ng 20 pesos pataas na halaga, hindi na maituturing na mahirap ang Pilipino. So, ayan yung pinaka-solusyon ng gobyerno natin. Mag-import, tumigil na tayo sa sa pagtatanim, sa mga ganyan natin, mga agricultural product natin. Hindi na masyadong importante yan sa gobyerno natin. Mas importante na mag-import na lang tayo na mag-import para hindi na mahirapan yung mga kababayan natin. Yan ang hinaing ng ilan lamang sa ating mga kababayan na posibleng dahilan rin ng pagbaba ng kanilang tiwala sa administrasyon. Sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, bumulusok pa ang trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang tumaas naman ang performance rating ni Vice President Sara Duterte nitong Marso ngayong taon. Ginawa ang survey mula March 23 hanggang 29 kung kailan tinanong ang taong bayan sa kanilang opinyon hinggil sa naging partida pa yan binawasan pa ng budget ang Office of the Vice President. Pero mas mataas pa yung nakukuha niyang rating, mas nakikita pa na nagtatrabaho ang Vice President kaysa sa presidente natin na bilyon ang kanyang pondo, bilyon ang kanyang intelligence tsaka confidential funds, pero lagapak pa rin yung kanyang approval tsaka yung trust rating. Partida pa yan. Hinggil sa naging pagganap ng tungkulin ng mga opisyal ng gobyerno. Si Duterte lang ang nakakuha ng pinakamataas na rating sa 4 na pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Sa ulat sa Bayan Survey, bumagsak sa 17% ang approval rating ni Pangulong Marcos mula sa dating 42% noong Pebrero at 25% nitong March. Taliwas yan sa performance rating ni VP Sara Duterte na umabot sa 59%, tumaas pa ng 7% kumpara sa 52% nitong Pebrero. Bukod kay Pangulong Bongbong Marcos, bumagsak rin ang approval rating ni na Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Si Escudero nakakuha ng approval rating na 39%, mas mababa pa ng 8% noong Pebrero, habang si Romualdez umabot na lang sa 14% ang approval rating. Ayon sa Martin Romualdez, ayuda pa more. Ano nangyari? Bakit bumabagsak yung ratings mo kahit na namumudmud ka ng ayuda? Hindi pa rin tumataas yung survey, yung trust tsaka approval rating. Tapos mangangarap ka na maging presidente or vice presidente. Kaya pala yung ngiti mo abot hanggang tenga nung inappoint kang caretaker nung namasyal yung presidente natin. Namnamin mo na yan kasi pag natapos yung termino ni Bongbong Marcos at hindi nyo napatalsik si Vice President Sara Duterte, yung pangarap mo na maging presidente or vice presidente, parang bulayan. Puputok na lang yan sa mukha mo, hindi magkakatotoo yan. Sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion, tinamaan si PBBM ng ginawang pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinundan pa ng investigasyon ng Senado kung saan nabunyag ang mga ginawang paglabag sa mga karapatan ng dating Pangulo. O di yung mga in-expose na lapses at saka yung mga hindi na-observe daw na human rights ng dating Pangulo. Opo. So yun, I think all of these things put together had a negative impact on the image of President Bongbong Marcos and the entire administration. Apektado rin anya ng mga banat sa Pangulo ang kanyang mga kaalyado gaya ni na Escudero at Romualdez. Sabi ni Coronacion, hindi malayo magkaroon rin ito ng domino effect sa mga kandidato sa pagkasenador na iniendorso ng administrasyon para sa May 2025 midterm elections.
No? And nakikita na nga natin sa mga senatorial surveys. Nasa number 1 spot na si Senator Bongo. Tapos umangat din yata si umangat din si Senator De La Rosa. Tapos even yung mga wala sa Magic 12, yung ilan sa kanila nakapasok. Doon sa isang survey, pumasok si Ipe, si Philip Salvador. Doon sa isa naman, pumasok din si Congressman Marcoleta. Ito talagang sampal sa administrasyon. Talagang mayayanig sila rito dahil si Philip Salvador pumasok na sa Magic 12. Although hindi natin inaano yung survey, hindi natin kumbaga masyadong pinaniniwalaan yun. Pero the facts na yung si Philip Salvador, ina-announce sila na pumapasok na sa Magic 12, talagang kakabahan yung mga na senatorial bet ng administrasyon. Isipin mo yung lineup niya, puro politiko, mga karamihan dyan, hindi natin sabihing mga bagito. 'Di ba? May mga experience na. Tapos i-compare mo kay Philip Salvador na zero experience sa politika, pumasok sa Magic 12. Kaya kahit sinong senador dun sa administration bet, kakabahan at mag-iisip na. Kaya nga 'di ba, may mga bali-balita na medyo parang si Pia Cayetano mukhang parang magba-back out na yata, si Manny Pacquiao, kahit yung mga sila Erwin Tulfo medyo kinakabahan na rin na baka hindi totoo yung survey na nakukuha nila. Dahil bakit si Philip Salvador nakapasok? Kaya nga si Amy Marcos hindi na sumasama eh. Si Camille Villar mukhang talagang tumiwalag na dahil nararamdaman na nila yung Duterte lumalakas na. Imbis na panghinaan yung Duterte dahil nga nawala yung pinakaulo, si Pangulong Duterte, mas naging naging kumbaga yung naging mitsa para lumiyab lalo yung kumpiyansa, yung tiwala, yung pagiging kumbaga yung pagiging underdog mas nakaka-capitalize na ngayon ng PDP laban dahil mas nakikita na talaga nila yung sitwasyon ng gobyerno natin simula nung ginawa ni Bongbong Marcos na ilipad si Pangulong Duterte sa ICC. Kumbaga ito nag-backfire sa kanila to eh. Imbis na makabuti, mas nakasama pa. So, parang generally, I think nagkaroon ng positive impact sa mga PDP laban senatorial balls. Kasi nga naging na siya eh. Naging primary election issue. Payo niya sa Actually, isa sa mga factor pa dyan kung bakit lumagapak yung trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos, yung pag-appoint niya kay Madam Claire, kay Attorney Claire Castro. Kasi alam naman natin, pag ginawa kang spokesperson, ikaw ay nagsasalita in behalf dun sa presidente. So kung ano yung sinasabi mo, yun din yung sinasabi ng Pangulo. Ngayon, kung puro atake ng atake yung ginagawa ni Claire Castro at nakikita na rin ng taong bayan, na in-appoint lang naman si Claire Castro dyan, para maging attack dog lang sa mga vlogger, sa mga kritiko. Di ba dapat ang pinakatrabaho ng USEC bilang spokesperson, ibalita mo kung ano yung mga ginagawang trabaho ng presidente, kung ano yung mga proyektong natatapos niya, ano na ba yung status ng gobyerno natin ngayon sa pamamahala ng presidente. Kaso, sa tuwing merong press conference si Madam Claire, ang bukang bibig, Duterte. So, kumbaga, nawawala na yung pinaka main function niya, which is yung i-deliver niya kung ano yung ginagawang maganda ng gobyerno. Nangyayari, nakikipagbardagulan na lang siya sa mga issue. Imbis na sagutin, binabalik lang niya yung mga tanong ng mga media, ng mga social media personalities. So talagang walang pupuntahan yung survey ni Pangulong Bongbong Marcos. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.